So, solve the differential equation 3xy minus 4y minus 1 dx plus x times x minus 2 dy equals 0 when x is equal to 1, y is equal to 2. So, this is particular solution. Kasi, meron tayong condition. Ibig sabihin, yung c natin sa general solution, masasolve natin yung value. Okay? By plugging in yung when x is 1, y is 2, dun sa nakuha nating general solution. Pero dadaan pa rin tayo sa pagkuha muna ng general solution, yung may c. So identify natin kung anong type ng DE kaya ito. So check ko kung pwede siyang matransform into linear DE. Try natin kung pwedeng linear DE in y. Check if it can be linear DE in y, dapat ang form niya is dy over dx plus p of xy is equal to q of x. Okay, para linear DE in y. Yan. So, ang gagawin natin, magmamanipulate lang muna tayo para mapalabas natin in this form, yung DE. So, kung ang goal natin is magkaroon ng dy over dx, etong dy, may nakamultiply sa kanyang x times x minus 2. Kailangan mawala yon. Okay? Bale, magmumultiply ako ng 1 over etong x times x minus 2. Diba? Para makancel. Tapos, kailangan may over dx siya. Diba? Sa dy over dx. So, magmumultiply din ako ng 1 over dx. Okay? Yan. So, multiply ko both sides by 1 over ito, x times x minus 2 dx. So, dito sa first expression, makakancel mo si dx. So, magiging 3xy minus 4y minus 1 over x times x minus 2 plus, so dito naman sa second expression, yun nga, makakancel mo tong x times x minus 2. Ang matitira na lang si dy over dx. And then this expression times 0 sa right side, 0 pa rin. Ayan. So dito, gagawin ko is try natin kung pwedeng masimplify etong nasa numerator yung 3xy minus 4y, igugrupo ko as 1. Tapos, ifa-factor out natin si y. Diba? So, pag finactor out ko si y, magiging y times the quantity 3x minus 4. Tapos, minus 1, copy nyo lang. Over x times x minus 2 plus dy over dx is 0. Tapos, saka nyo i-distribute itong x times x minus 2 dito sa y times x minus 1 tsaka sa negative 1. So, magiging y times 3x minus 4 over x times x minus 2 minus 1 over x times x minus 2 plus dy over dx. Yan. So, kapag nire-write ko in linear DE form in y, unahin ko tong isulat si dy over dx, tapos plus ito, pwede kayong isulat as 3x minus 4 over x times x minus 2y. Right? Tapos, itatranspose nyo na lang tong negative 1 over x times x minus 2 sa kanan. Magiging positive 1 over x times x minus 2. E di linear DE na siya in y. Diba? Nakuha niya na yung ganitong form. Kapag kinompare natin, ito na si dy over dx. Ito na si y. Ano bale yung p of x? Yung function of x na nakamultiply kay y. Itong lahat ng to. Diba? 3x minus 4 over x times x minus 2. Then, ano naman si q of x? Yung function of x sa right side. Etong 1 over x times x minus 2.
Yan. So, pagka-identify ng P of X and Q of X, hanapin natin yung integrating factor. To solve any linear DE, kailangan ng integrating factor, di ba? IF for short. So, ang formula natin is e raised to the integral of P of X dx. So, e raised, so substitute ko na yung P of X, integral ng 3x minus 4 over x times x minus 2 dx. So, integrate na lang natin to. Anong technique of integration ang gagamitin natin? Rational algebraic, di ba? So, pwedeng partial fraction. So, by partial fraction decomposition or PFD for short, sulat natin yung integrand 3x minus 4 over x times x minus 2. So, case 1 lang to ng PFD kasi linear yung mga factors, meaning raised to the first power lang yung mga x, and then unique, walang nauulit. So, pag case 1 ng PFD, susulat natin siya as capital A over x plus capital B over x minus 2. Yung A at B dito is mga constants lang yan. Hanapin natin yung A at B. Next is i-multiply natin by the LCD. Ang LCD palagi is yung original denominator nung integrand. X times x minus 2. Okay, so multiply natin both sides by the LCD. So dito sa left, makakancel mo lang lahat yung x times x minus 2. So, ang matitira na lang yung numerator, 3x minus 4. Then sa A over x, makakancel mo si x. Matitira is capital A times x minus 2. Plus, sa B over x minus 2 times the LCD, cancel mo naman si x minus 2. Matitira is bx. Yan. So, two methods kapag partial fraction, di ba? Pwedeng equating coefficients or nag-a-assign na lang ng value ng x in such a way na may eliminate nyo yung other unknown, isa lang yung matitira. So, dito, for example, kung gusto kong isolve si A, so, pwede tayong mag-set ng x equal to 0 para, kasi si B, nakamultiply siya sa x. Kapag sinet mo x is 0, may eliminate si B. Right? Matitira lang si A. So, papalitan ko lahat ng mga x dito sa equation by 0. So, 3 times x0 minus 4 is equal to a times 0 minus 2 plus b times 0. Ayan, so mawawala na tong b, 0 na siya. So, 3 times 0 minus 4, negative 4, equal a times 0 minus 2, negative 2a. Then, di-divide ko na lang to both sides by negative 2 para ma-solve si a na negative 4 divided by negative 2, positive 2. Next, para ma-solve naman si B, pwedeng set x equal to what? Dapat masisiro si A. Dahil may factor si A na x minus 2, set mo yung x na 2 para 2 minus 2, 0. Right? So, set x is 2. Substitute nyo 2 sa mga x equation. So, 3 times x 2 minus 4 equals ayan, a times x minus 2. So, a times 2 minus 2 plus b times x, which is gagawin natin 2. Yan, ito. So, masi-0 na si a. Simplify natin. 3 times 2, 6 minus 4, 2. And then, equal na lang sa 2b. And divide both sides by 2. Therefore, b is 2 divided by 2 or 1. So, substitute natin dito sa integrating factor. So, pwede na siyang maging IF is e raised to the integral ng sum of partial fraction na a over x, which is yung a, papalitan natin ng value 2. So, integral ng 2 over x plus b over x minus 2, yung b, substitute natin yung value niya 1. So, 1 over x minus 2. Yan. So, didistribute natin yung integral. Bale, lalabas yung 2. 2 integral ng 1 over x dx plus integral ng 1 over x minus 2 dx.
So, e raised to 2, ano yung integral ng 1 over x dx? ln x, right? Plus, integral ng 1 over x minus 2, ln x minus 2. Tapos, simplify pa natin. Bale, dito sa 2 ln x, gawin ko siyang exponent nung x, 'di ba, by power rule for ln. So magiging e to the ln of x squared plus ln of x minus 2. Tapos gagawing single ln dahil sum sila ng dalawang ln by product rule, magiging e raised to ln x squared times x minus 2. Yan. And then by inverse property, etong e to the ln, makakancel mo yan. Matitira lang is yung absolute value ng x squared times x minus 2. Which is, kahit alisin nyo na yung absolute value, so x squared times x minus 2 na lang, ito na yung integrating factor. So, pagkakuha ng integrating factor, pwede na nating isulat yung general solution. Minus daw. So, ang general solution ng any linear DE is whatever your dependent variable, di ba, y, multiply nyo by the if equal to the integral ng q of x times if dx plus c. So, substitute natin, y times if is x squared times x minus 2 equals integral, ano nga uli yung q of x? Kanina, it is equal to 1 over x times x minus 2. Right? So, 1 over x times x minus 2, q of x times the integrating factor, x squared times x minus 2, dx plus c. So, ito, masisimplify. So, y x squared times x minus 2 is equal to the integral ng, makakancel mo tong x minus 2, tas x squared divided by x, x to the first na lang. So, integral ng x dx plus c. What is the integral ng x dx? Power rule na lang, di ba? X squared over 2 plus c. Okay? So, ito yung general solution. Kung gusto nyong ma-solve ngayon yung value ng c, kasi kailangan nating makuha yung value ng c, dahil particular solution yung hinahanap, ipa-plug in natin dito sa general solution yung condition na when x is 1, y is 2. Okay? So, substitute natin dito sa general solution yung x1, y2. So, y is 2 times x1 squared times x1 minus 2 equals x1 squared over 2 plus c. So, ilan yan? 2 times 1 squared is 2 times 1 minus 2 negative 1. So, 2 times negative 1 negative 2 equals 1 squared over 2 1 half plus c. So, transpose nyo na lang dito si 1 half. So, negative 2 minus 1 half is equal to c. Which is, ang negative 2 minus 1 half is negative 2 and a half, or in improper fraction, negative 5 halves. Okay? So, dito sa general solution, isa-substitute natin yung value ng c, negative 5 halves. Yan. Magiging particular solution na siya. Wala na yung c. Yan. So, kung gusto nyo i-simplify pa to, alisin nyo lang siguro yung denominator na 2. Multiply ko both sides by 2. LCD is 2, di ba? So, ito, gagawin ko lang siyang 2yx squared x minus 2 equals 2 times x squared over 2. Cancel yung 2. X squared na lang. Then, minus 2 times 5 halves. Cancel din yung 2. Negative 5. So, this is the particular solution.